Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Tutoy Roblox, Jonicio Lorenzo, Rogelio Mendoza, at Ricky Matubis, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4161. Iyon ay, ganap na hindi pinansin ni Daryl Jackson ang buong pamilya. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Harvey York bago magalang na yumuko. Sir York. Sir York. Hindi gaanong maingay si Daryl, hindi rin siya tahimik. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa ulo ng mga magulang ni Baylor Lee. Si Baylor ay nagpapakita rin ng sobrang nakakakilabot na ekspresyon. Ang mga kamag-anak ay nagpapakita ng mga ekspresyon ng lubos na di paniniwala nang tumingin sila kay Harvey. What the hell, Sir York ulit? Ganyan ba talaga kahanga-hanga itong live-in na manugang na ito? Natigilan si Baylor. CEO Jackson. Isa lang siyang live-in son-in-law. Hindi na pinansin ni Daryl si Baylor habang magalang na nakayuko sa harap ni Harvey. Sir York. Ginang Zimmer. Hindi ko akalaing makakabangga ko kayong dalawa dito. Napakalaking pagpapala. Ako ay pinarangalan. Ito ay masyadong kapana-panabik para sa akin. Tuwang-tuwa si Daryl na buong oras ay nakabuka ang kanyang bibig. Natigilan ang lahat sa pamilya Lee nang makitang ganito kasaya si Daryl sa harap ni Harvey. Nalaglag agad ang panga ni Baylor. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Hindi niya akalain na kilala ni Harvey ang kanyang amo, si Daryl Jackson, sa lahat ng tao. Si Mandy Zimmer ay may masamang impresyon kay Daryl ngunit tumango pa rin bilang paggalang. Kumusta, CEO Jackson? Walang galang si Harvey habang casual na humigop ng kanyang tsaa. May nangyari. Naging mabait na siya para mabali ang isa lang sa mga braso ni Daryl para sa pagsisikap na makagalaw kay Mandy. Nagkamali ako last time, Sir York. Tinuruan na ako ni Miss Patel ng leksyon nang makabalik ako. Alam kong nagkamali din ako. Naghahanap ako ng pagkakataon para humingi ng tawad pero hindi ko nakita ang pagkakataon. Matapos maramdamang malayo sa damdamin ni Harvey, tumibok ang puso ni Daryl nang iyuko niya ang kanyang katawan ng kasing baba niya hanggat maaari. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong i-treat ka sa pagkain. Tiningnan niya ang sitwasyon at natuklasan na iniligtas ni Harvey ang buhay ni Kyrie Patel sa eroplano. Napatingin din si Kyrie kay Harvey. Matapos isipin ang mga ginawa niya noon, hindi napigilan ni Daryl na sakalin ang sarili. Nang makita niya ang mukha ni Harvey, gusto niyang humingi ng tawad at baguhin ang kanyang mga pagkakamali pati na rin ang magkaroon ng koneksyon sa kanya. Kung tutusin, magkakaroon siya ng pagkakataon na mapunta sa isang pangunahing posisyon kung mangyayari iyon. Gusto ni Harvey na tumanggi bago hilahin ni Mandy ang kanyang kamiseta. Sinabihan siyang magbigay ng respeto. Sige, sa susunod na mga araw. Katatapos ko lang kumain. Hindi naman sinabi ni Harvey na umalis agad si Daryl. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay bago siya tumayo ng walang pakialam. Iwan mo dito ang card mo. Bibigyan kita ng pagkakataon kapag may oras ako. Salamat. Maraming salamat po. Mabilis na inilabas ni Daryl ang kanyang card bago ito magalang na ibinigay kay Harvey. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Papasayahin kita. Sigurado ako dyan. Tumango si Harvey at inilagay ang card sa kanyang bulsa. Matapos makita ang tanawin, ang pamilya Lee ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Desperado silang sinubukang maging kakampi ni Daryl, ngunit hindi siya pinansin ni Harvey. Tinatapakan siya ni Harvey. Nagnganga ang ngipin ni Baylor. Paanong naging sikat ang talunan na ito? Ito ay hindi tama. Nakakabaliw ito. Siya ay nasa bingit ng luha sa sandaling ito. Tama, hindi nakita guguluhin pa. Nagpakita ng malalim na tingin si Daryl sa kanyang pagtayo. Bakit hindi mo nabanggit na kamag-anak ka ni Sir York noong una? Ang mga salita ni Daryl Jackson ay nagmukhang sinisisi niya ang pamilya Lee, ngunit may ibang kahulugan ito. Agad na nagningning ang mga mata ni Baylor Lee. Hindi ka nagtanong, CEO Jackson na sagot niya sa malambing na boses. Sana sinabi ko sa'yo noon pa lang.
Sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gustong kumain kasama si Harvey Yord set up ko siya para lang sa iyo. Nagtaas ng dibdib si Baylor na para bang pag-aari niya si Harvey. Siya ay lubos na tiwala sa sandaling ito. Naniniwala siya na walang pagpipilian si Harvey kundi ang gumawa ng anuman kung nagawang ipagtanggol siya ni Gabrielle Lee sa pamamagitan ni Lillian Yates. Hindi mapigilan ni Daryl na tapikin ang balikat ni Baylor matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Mabuti, magaling, punta ka sa opisina ko bukas. Naningkit ang mga mata ni Baylor. Akala niya ay aakyat na ulit siya sa ranggo. Tuwang-tuwa ang pamilya Lee. Humanga sila sa katalinuhan ni Baylor na samantalahin ang sitwasyon ng palihim. No wonder na madali siyang umangat sa mga ranggo. Hindi ko akalain na kilala kita. Casual na nagsalita si Harvey matapos makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Baylor, na tuluyang nasira ang kanyang imahinasyon. Matanda ka na, Daryl. Bakit ang dali mong lokohin ng ganyan? Hindi mo man lang masabi kung totoo o peke ang isang bagay. Pagkatapos, kinaladkad ni Harvey si Mandy Zimmer palabas ng kwarto. Naiintindihan ko, Sir York. Magalang na yumuko si Daryl para paalisin si Harvey bago galit na tumingin kay Baylor. Siya ay likas na nanginginig sa isang kahabag-habag ngunit awkward na hitsura sa kanyang mukha. Dinala niya ito sa sarili niya. Kung hindi niya sinabi ang mga bagay na iyon, hindi man lang mag-abala si Harvey na magsalita pabalik. Ngunit naglakas loob pa rin siyang gamitin ang koneksyon ni Harvey upang umakyat sa mga ranggo pagkatapos ng tahasang pag-insulto sa kanya. Kakaiba kung hindi ginawa ni Harvey ang ganoong bagay. Nang inig si Baylor matapos makita ang malamig na titig ni Daryl. Akala niya tapos na ang buhay niya sa Eclipse Studios. Hinampas ng tiyuhin ang mesa bago siya bumulalas, tulad ng inaasahan mula kay Gabrielle. Ang mga ekspresyon ng pamilya Lee ay lubos na kakilakilabot. Gusto ng mga magulang ni Gabrielle na ipasok ang kanilang mga ulo sa isang butas ng husto. Bakit si Gabrielle pa ang sinasabi niya ngayon? Pinagtatawanan niya lang ba tayo o ano? Pagkalabas ng Red Pavilion, naglakad ang dalawa sa tabi ng ilog sa halip na umuwi. Sa hangin ng gabi, naghalo ang magandang mag-asawa sa isang magandang tanawin. Sa wakas ay nakapagpahinga na si Harvey dahil walang mangmang na mga gangster ang sumusubok na makipag-ugnay kay Mandy. Pagkatapos ng isang oras, bumalik ang dalawa sa villa ng pamilya Zimmer sakay ng sports car. Nasa labas pa rin sina Cynthia Zimmer at Lillian. Naging desyerto ang buong lugar. Si Harvey at Mandy ay bumalik sa kanilang mga silid at naligo bago nagpalit sa kanilang mga silid ng pijama. Nang magtungo na siya sa kanyang kama, nakita niyang nakabukas pa rin ang pinto ni Mandy habang nakabukas ang mga ilaw. Siya ay nakikipag-video call sa isang tao sa kanyang telepono. Casual na casual ang pananamit ni Mandy habang nakahiga sa kama. Ang kanyang suspender nightdress ay parang madaling mapunit. Ang mga payat na binti ay paminsan-minsan ay gumagalaw sa paligid ng kama. Pagpasok ni Harvey sa kwarto ay agad na inilagay ni Mandy ang kanyang mga paa sa kumot. Ang kausap ni Mandy ay isang babaeng may magandang mukha. Matalas ang panga niya at matangos ang ilong. Ang isang hindi kapani-pani walang kaakit-akit na cleavage ay makikita rin sa screen. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Harvey York nang tumingin siya kay Mandy Zimmer. Hindi niya makilala kung sino ang babae sa telepono. Mula nang dumating siya sa Golden Sands, marami na siyang nakilala. Mula sa isang partikular na pananaw, ito ay tanda ng kanyang paglaki. Mandy, hindi ba iyan ang maalamat na live-in ex-husband mo? Ang babae sa screen ay nagpapakita ng mapanghamak na ekspresyon nang makita niya ang figure ni Harvey sa likod ni Mandy. Bakit mo hinahayaan ang dumi sa kwarto mo? Sinamaan siya ng tingin ni Mandy. Sinabi ko na sa iyo, Alma. Papakasalan ko siya ulit. Nagbibiro ka diba? Nagulat si Alma John. Ang dumi niya lang. Alam ng lahat dito na halos hindi ka nakaalis sa kasal. Bakit ka maghuhukay ng iba? Nakalimutan mo na ba? Ipinakilala kita sa kapatid ko. Ikaw dapat ang aking hipag. Ang aking kapatid na lalaki ay isang kilalang tao sa pamilya John. Magiging matatag kayong mag-asawa. Si Alma ay nagpakita ng determinadong tingin sa kanyang mukha.
Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi niya inaasahan na may kakilala si Mandy na taga-pamilyang John. Pilit pang hinihila ng babae si Mandy sa gilid nila. Matapos siyarokon si Silas John, alam ni Harvey na hindi lang ito nagkataon. Napakunot naman ang noo ni Harvey nang mapagtanto iyon. Kung tama ang pagkakaalala ko, kapatid mo si Silas John, di ba? I heard na engaged na siya sa isang tao. Bakit mo pa sinusubukang hilahin kung gayon? Si Alma ay parang gusto niyang ipagmalaki ang kanyang lakas sa harap ni Harvey. May isang bagay kang hindi alam, Mandy. Na love at first sight ang kapatid ko sa isang babae mula sa South Sea. Ngunit nakansela ang kasal dahil may dumating na lalaking sumira sa seremonya ng engagement. Tumahimik ang kapatid ko, akala niya ay sinumpa lang siya ng babae bago siya bumalik sa Golden Sands. Masyadong inosente ang kapatid ko. Masyado siyang gullible, kaya sa tingin ko mas bagay ka sa kanya. Tapos, tinuring na kitang hipag noong una tayong magkita. Sa mata ko, walang may karapatang magkaroon ka maliban sa kapatid ko. Kaya hindi mo dapat pakasalan ng karumal-dumal na iyon. Mahigpit na tingin ang ipinakita ni Alma nang babalaan niya si Mandy. Ang aking kapatid ay nagpapahinga sa ospital mula nang siya ay nasaktan sa insidenteng iyon. Pero malapit na siyang makalabas. Tama, nakita niya yung mga pictures mo kanina. Sinabi niya na ikaw ang kanyang tunay na mahal. Maghintay ka lang, hahabulin ka ng kapatid ko hanggang sa dulo ng mundo. Dapat sipain mo na lang ang lalaking iyon sa buhay mo. Napatingin si Mandy kay Harvey na may ngiti sa labi. Tingnan natin. Natural, ayaw ni Mandy na makipaglaban kay Alma dahil tiyak na mayroon siyang pagkakakilanlan. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey na walang sinasabi. Hindi mahalaga kung si Silas ay nagkataon na gawin ang lahat ng ito, ngunit si Harvey ay nagpaplano pa rin na magpalipad sa kanya ng isang sampal. Hindi nasisiyahan si Alma matapos marinig ni Mandy ang pag-alis ng paksa. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi mo siya mapapangasawang muli. Hindi mo kaya, paano ka sasali sa pamilya namin kung gagawin mo? Hindi kami kabilang sa pangunahing pamilya, ngunit mayroon din kaming napakalawak na katayuan. Maraming rules ang dapat sundin dito. Sumimangot si Mandy Zimmer matapos marinig ang matuwid na tono ni Alma John. Hindi ko pa nakikita ang kapatid mo, Alma. Pwede bang itigil mo na ang pagsisikap na pagsamahin kami? Nagtaas ng panga si Alma bago malamig na ngumuya. Ang aking kapatid ay isang natatanging tao. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ng panganay na young master. Ang mga babae sa lungsod ay nananabik sa kanya. Binibigyan lang kita ng pagkakataon dahil matalik kitang kaibigan. Nagliligtas ako ng napakagandang tao para lang sa iyo. Walang ibang makakakuha nito. Nagpakita ng mayabang na ekspresyon si Alma. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, Mandy. Mukhang walang magawa si Mandy bago sumandal sa kanyang unan habang nasa noo ang kamay. Sige, sapat na ito. May mga bagay akong dapat harapin bukas. Aalis muna ako ngayon. Natural, wala siyang balak makipagtalo kay Alma tungkol dito. Sige, good night. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Alma. Ang sabi, nangako na ako sa kapatid kong si Mandy. Sinabi ko sa kanya na virgin ka pa kahit 3 buong taon mo nakasama ang karumal-dumal na iyon na dati mong asawa. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung hindi, hindi ko alam kung paano siya haharapin ng kapatid ko pagkatapos. Pagkatapos, agad na ibinaba ni Alma ang tawag. Lumala ang ekspresyon ni Mandy matapos marinig ang mga salitang iyon. Isang ngiti ang ipinakita ni Harvey nang makita ang tanawin. Sino ang taong iyon? Siya ay mukhang medyo cocky. Sandaling natahimik si Mandy bago tahimik na sumagot, she's the lady of the John side family. May ilang beses kaming nagkakilala dati sa Mordo. Naging maayos naman kami. Hindi nag-iisip si Alma bago siya magsalita minsan. Huwag mong isapuso ang kanyang mga salita, Harvey. Hindi ko pa nakilala ang kapatid niya. Hindi alam ni Mandy ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang ipaliwanag ang sarili niya kay Harvey. Saglit na inisip ni Harvey ang sitwasyon. Hindi mabuting tao si Silas John, Mandy.
Dapat kang mag-ingat kung makakabangga mo siya. Kung ilalabas ka ni Alma, dapat mo akong isama sakaling may mangyari. Medyo nalungkot si Mandy matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Pakiramdam ko ay sinusubukan ni Harvey ang kanyang makakaya na kontrolin si Mandy. Hindi ko man lang hiniling sa iyo na ipaliwanag ang iyong sarili noong kayo ni Kyrie Patel ay magka-lovey-dovey, sagot niya. Si Mandy na may malamig na tingin. Ano, nagseselos ka ba pagkatapos marinig na ipinakilala sa akin ni Alma ang kanyang kapatid? Gusto mo bang kontrolin ako? Yun ba yun? May sasabihin ako sa iyo. Bago tayo magpakasal muli, makikita ko kung sino ang gusto ko. Mapait na tumawa si Harvey matapos marinig ang selos sa boses ni Mandy. Hindi ko sinasadya iyon. Sinasabi ko na mag-ingat ka lang kay Silas. I've never even met him, yet you're already saying things like this about him. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Mandy. Don't tell me na ikaw ang sumira sa engagement ceremony niya. Sinasabi mo na bumalik siya dito at sinabi sa kanyang kapatid na hilahin ang mga string para lamang makaganti sa akin. Ganyan ka ba talaga katapang na Yuricon si Silas at sirain ang kanyang kasal? Matapos marinig ang mga pagdududa ni Mandy, mapait na tumawa si Harvey bago pinisil ang kanyang ilong. Napansin niya ang kanyang haka-haka. Pero hindi rin masabi ni Harvey. Si Katie Cobb at Ellen Moreno ay dadalhin sa equation kung gagawin niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4165. Walang dalawang isip, ibinaba ni Harvey York ang kanyang ulo bago nagpasyang sumuko sa paksa. Tapos, ngumiti siya ng mahina bago lumabas ng kwarto. Malamig na nanunuya si Mandy Zimmer. Naisip niya na kakaibang kakaiba si Harvey sa oras na iyon. Sa susunod na araw, madaling araw, papalabas na sana si Harvey para imbestigahan ang pamilya John. Bago siya lumabas ay may tumawag sa kanya. Napasulyap si Harvey bago niya ito kinuha. Hindi mo ba talaga ako tatawagan? Kaibigan mo ako, Harvey. Isang malumanay na boses ang maririnig sa kabilang panig. Si Kyrie Patel iyon. Miss Patel. Natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahang tatawagan siya ni Kyrie kaninang madaling araw. Hindi ba pwedeng tawagin mo na lang ako sa pangalan ko? Tanong ni Kyrie na may mapaglarong tono. Sige, Kyrie. Hindi nagpapigil si Harvey. May sasabihin ka ba sa akin ngayong madaling araw? Alam ni Harvey na ang isang tulad ni Kyrie ay hindi gagawa ng isang bagay nang walang anumang dahilan. Walang pagkakataon na tumawag siya para lang yayain si Harvey na mag-tea. Honestly, I've been looking into you simula nung nagkita tayo sa airport. Nagpadala rin ako ng mga tao para sundan ka. Walang intensyon si Kyrie na magtago ng kahit ano. Tutal, kailangan kong siguraduhin na hindi ka nagpapadala ng mga tao. Nandito ako para humingi ng tawad dito. Napangiti si Harvey. Mabuti naman. Lubos kong naiintindihan. May nakitang C4 sa eroplano. Medyo sobra kong tawagin itong coincidence sa puntong ito. Natural lang para kay Kyrie na tingnan si Harvey sa kasong ito. Kaya alam ko ang lahat ng nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw, at na-curious si Harvey. Narito ang bagay. Ang isang taong kilala kong lubos ay nagkaroon ng bangungot mula noong isang buwan. Hindi rin siya makatulog sa puntong ito dahil dito. Ilang beses siyang nahimete sa lupa sa paglalakad lang. Ang swerte niya ay abismal din. Nakaranas siya ng ilang mga aksidente at halos mawala ng buhay sa proseso. Nag-hire siya ng maraming eksperto sa geomancy kasama ang mga Indian Buddhist upang tumulong, ngunit walang nagbago. Gusto niyang lumabas para medyo gumaan ang pakiramdam niya, pero muntik na siyang mabangga muli. Gusto kong tingnan mo siya. Natigilan si Harvey bago niya naintindihan ang nangyayari. Tiyak na alam ni Kyrie ang tungkol sa insidente ni Kellan Ruiz. Ang taong binanggit ni Kyrie ay may katulad na karanasan. Kaya naman desperado siyang hanapin si Harvey para sa tulong. Sandaling inisip ni Harvey ang sitwasyon. Oo naman. Titingnan ko siya para sa iyo. Sabi nga, hindi ako sigurado kung makakatulong din ako.
At saka, hindi ako eksperto sa geomancy. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa paksa. Napangiti si Kyrie. Masyado kang humble. Narinig ko na kahit si John Surrey mismo ay tumitingin sa iyo. Natural, siya ay nagsasalita tungkol sa insidente na kinasasangkutan mismo ng hari ng pagsusugal. Tumawa si Harvey nang hindi sumagot. Ipadala mo na lang sa akin ang address mo. Pupunta ako at susunduin kita, sabi niya. Si Kyrie ay isang matalinong babae, kung tutuusin. Hindi nagtagal, ipinadala ni Harvey ang kanyang address. Kung tutuusin, mahihirapan siyang magmaneho dahil hindi siya pamilyar sa lugar. Vroom! Makalipas ang 15 minuto, huminto ang isang pulang Ferrari sa tapat mismo ng villa. Nang bumaba ang bintana ng sasakyan, nakita ang magandang mukha ni Kyrie Patel. Nakasuot din siya ng isang pares ng salaming pang-araw, kaya napaka-fashionable at pino niyang tingnan. Sinulyapan ni Kyrie si Harvey York bago siya nagpakita ng isang mahinang ngiti. Pakiusap, Sir York. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Harvey na tingnan ng malapitan ang mukha ni Kyrie noon. Sa ilalim ng maliwanag na araw, masasabi niyang kasing ganda ng isang painting si Kyrie. Ang kanyang makajos na hitsura ay tiyak na ibagsak ang mga gusali sa unang tingin. Maganda rin ang hitsura ni Mandy Zimmer, ngunit hindi mas masama si Kyrie. Ang dalawa ay isang pares ng napakarilag na bulaklak. Pareho silang may kanya-kanyang kaakit-akit na mga tampok, ngunit magiging mahirap sabihin kung sino ang nangunguna. Karaniwang nagsasalita, kahit sinong lalaki ay hindi makakapili sa dalawa. Lahat sila gusto pareho. Huminga ng malalim si Harvey bago siya pumasok sa loob ng sasakyan. Umalangaw-ngaw ang halimuyak sa loob ng sasakyan nang bumukas ang pinto. Kasama ang mga payat na binti ni Kyrie, kaya si Harvey ay hindi maiwasang makaramdam ng konting pagkahilo. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pagnanasa na makayanan ang pakiramdam sa sandaling iyon. Hindi mo kailangang kausapin si Miss Zimmer tungkol dito. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Kyrie, na parabang nabasa niya ang puso ni Harvey. Nakaramdam si Harvey ng tuluyang hindi makapagsalita. Gusto mo bang sirain ang relasyon natin o ano? Matapos makita ang maliwanag at mahigpit na tingin ni Harvey. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Kyrie. Alam niyang isa itong magandang babae. Hindi lang ang Golden Sands, kahit ang ilan sa mga prinsipe at young masters mula sa Walls Inn ay nanabik para sa kanya. Safe to say that Harvey was an extraordinary man to be able to remain calm sa ganyang sitwasyon. Dahil ito ang pangalawang beses na nagkita ang dalawa, hindi na kumibo si Kyrie bago siya nagsuot ng sunglasses at tinapakan ang gas. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang Ferrari sa tapat mismo ng isang napakamarangyang mukhang lakeside villa. Malawak ang lugar, may mga bundok at ilog na nakapalibot dito. Maraming maids at security guard lahat sa ibabaw din ng lugar. Higit sa lahat, ang isang eksperto sa geomancy ay dapat na dati nang tumingin sa gusali. Ligtas na sabihin na ito ay isang tirahan ng mayayamang pamilya. Sinundan ni Harvey si Kyrie sa bulwagan bago mausisa ang mga dekorasayon sa paligid niya. Mga anti-gang florera ng porselana, kutsilyong pangdigma, at mga kristal noong sinaunang panahon. Ang mga hindi mabibilang artifact ay inilagay sa lahat ng dako. Karaniwang nagsasalita, ang mga bagay na iyon ay dapat na nasa loob ng mga museo. Ito lamang ay sapat na upang ipakita ang yaman ng may-ari. Kanina pa, mahal kong pamangkin. Hindi ko akalain na maaalala mo pa ako. Habang hinahangaan pa ni Harvey ang mga dekorasayon, maririnig ang mga yabag mula sa spiral staircase sa mas malalim na bahagi ng bulwagan. Bumaba ang ilang tao kasama ang isang matandang lalaki sa gitna. Hindi kasing tangkad ang lalaki. Medyo payat din siya, mukha siyang pinagkaaitan ng todo ng tubig. Higit sa lahat, ang kanyang noo ay kasing dilim ng gabi. Ang masamang enerhiya ay malinaw na namamalagi sa kanya. Natigilan si Harvey. Naaalala niya na ang lalaki ay ang parehong tao na nabangga ng isang kotse dati. Sabi nga, parang mas mahina siya kumpara noon. Palihim siyang napabuntong hininga. Anong maliit na mundo? Lately, nagiging busy ako, uncle.
Gusto kitang makita ng mas madalas, ngunit wala akong oras. Ang sabi, naalala ko pa ang pinagdadaanan mo. Kaya nga kumuha ako ng expert dito para tingnan ka. Tignan natin kung kaya niyang pangalagaan ang sitwasyon mo. Natural, medyo maganda ang relasyon ng dalawa. Hindi magiging ganoon kadali si Kyrie kung hindi yun ang kaso. Matapos marinig ang mga salita ni Kyrie Patel, ang mga taong nakatayo sa likod ng lalaki ay nagpakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon. Malinaw, alam nilang lahat na ang lalaki ay malamang na mamatay sa paghusga mula sa kanyang estado. Thank you for that. Ngumiti lang ang lalaki, parang alam niyang hindi maiiwasan ang pagkamatay niya. Oh, Kyrie, you don't have to be sad for me. I know that life and death are just a part of the process. Tama, nabalitaan kong inatake ka sa flight mo ilang araw na ang nakakaraan. Are you alright? I have a few 100-year radishes here, use them to muster your energy. Naturally, medyo nag-aalala ang lalaki sa kapakanan ni Kyrie. Nagpakita si Kyrie ng ngiti sa kanyang mukha. Salamat, Theo. Ayos lang ako. Iniligtas ako ng isang tao sa parehong biyahe. Kaya nga nakatayo pa rin ako ngayon. Tapos, tinuro ni Kyrie si Harvey. Pakilala ko sa iyo, Uncle, this is Harvey. Siya ang nagligtas sa akin noon. Harvey, ito ang aking tiyuhin, si Wes Pagan. Ang pamilyang Pagan ay nagmula sa isa sa Golden Sands Hermit families noong sinaunang panahon. Itinuturing sila na isa sa mga nakatagong pamilya ng lungsod. Ang pamilya ay medyo maingat, ngunit alam ng bawat tao sa lupon na may pinakamataas na rating sa lungsod na pareho ang kapangyarihan ng pamilyang Jackson at ang pamilyang Pagan ay walang hangganan. Dinala kita dito ngayon para tingnan kung malalaman mo ang problema niya. Sinabi ni Kyrie ang lahat ng nasa isip niya nang hindi nagpipigil pabalik. Ikaw ang nagligtas kay Kyrie. Ngumiti ng mahina si Wes sa harap ni Harvey bago inabot ang kamay niya. Thank you for that. Since you're Kyrie's friend, then you're also friends with the entire family. Mabilis na hinawakan ni Harvey ang kamay ni Wes. Masyado kang mabait. Kaibigan ko rin si Kyrie. Kumunat ang noo ni Harvey nang makita ang noo ni Wes. Sa kanyang mga mata, malapit nang mag-materialize ang evil energy sa loob niya. Malapit nang matugunan ni Wes si kamatayan kung hindi ito naayos sa oras. Ha! Ikaw na naman. Isang babae ang nagpakita sa itaas. Siya yung babaeng naka-bohemian dress. Napuno siya ng gulat bago nagpakita ng mabangis na tingin. Muntik mo nang mapatay ang lolo ko. How dare you set foot in my home after that? Tatawagan ko ang mga pulis dito. The woman shows a vengeful glare. Kyrie froze nang tumingin siya sa babae. Kilala mo si Harvey, Arlette. Tiyak na may mali dito. Ikan-away ni Wes ang kanyang kamay. Dinala ni Kyrie ang lalaking ito dito, Arlette. May pagkakamali ba? Nasaan ang ugali mo? Hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ko ang sinabi ko. Muntik na niyang mapatay si Lolo dahil siya ang gumagawa ng lahat ng gulo. Bulalas ni Arlette Pagan, na nanlilisik kay Harvey. Kitang-kita ng buong pamilya ang nakakakilabot na mga mukha nang mapatingin din sila kay Harvey. Natural, alam ng lahat ang nangyari noong gabing iyon. Kung hindi dahil sa mga awtoridad, namatay na si Wes. Mukhang bata pa ang lalaking iyon. Parang halos wala pa siyang karanasan. Kahit dinala siya ni Kyrie dito, para siyang ordinaryong manloloko. Muling ipinaliwanag ni Arlette Pagan ang buong sitwasyon sa harap ni Wes Pagan bago niya mariing tiningnan si Harvey York. Bakit mo ginagawa ang gusto mo nang wala kang nalalaman? Kung may nangyari sa lolo ko, patay ka na sana ngayon. Akala mo ba madali lang magligtas ng tao para sa konting pera? Nakakadiri ka. Puno ng paghamak ang mga mata ni Arlette. Kung hindi ko hinawakan ang metal frame ng sasakyan, malamang ay nagkalasog-lasog na ang lolo mo. Biglang nagdilim ang mukha ni Arlette. Paanong nagawa mong sumpain ang lolo ko ng ganon, hayop ka? Aminin mo na lang sa harap ng lahat na nagloloko ka lang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kailangang manatili ng lolo ko sa ospital ng ilang araw. Napakalamig ng ekspresyon ni Arlette sa mga oras na iyon.
Natakot siya sa posibilidad na si Harvey ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo. Martial artist si Harvey, Arlette. Mas malakas siya kumpara sa ordinaryong tao. Sigurado akong kumpiyansa siyang iligtas ang lolo mo, kaya siya kumilos, sabi ni Kyrie Patel habang lumalapit ng nakakunot ang noo. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari, pero garantisado kong ginawa niya iyon mula sa kabutihan ng puso niya at hindi dahil sa pera. Ang galing din ng kanyang mga geomancy skills. Siya ang nagligtas sa boss ng Newgate Chamber of Commerce matapos itong salakayin ng masamang enerhiya. Kaya ko siya dinala rito. Tungkol sa pera, kaya kong bigyan siya ng 15 milyon, hindi 150 milyon kung kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, iniligtas niya ako sa eroplano. Pumanig si Kyrie kay Harvey. Bukod sa kahanga-hanga niyang personalidad, may isa pang dahilan. Nalaman niya ang ilang bahagi ng pinagmulan nito. Ang isang tao tulad niya ay hindi maghahangad ng kaunting barya lang. Hindi mapigilan ni Arlette na mangutya nang marinig ang mga salitang iyon. Bulag na bulag ka sa taong ito. Para sa akin, isa lang siyang manloloko. Tama na, Arlette. Bakit pa dadalhin ni Kyrie ang taong ito kung hindi para sa kapakanan ko? Matindi ang tingin ni Wes kay Arlette. At saka, mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa kahit sino rito. Mga bato at gamot lang ay hindi sapat para pagalingin ako. Bigyan natin ng pagkakataon ang sinasabi ni Kyrie para sa akin. Pagkatapos, mahinahon na tumingin si Wes kay Harvey. Humihingi ako ng tawad, Harvey. Patawarin mo ang apo ko sa kanyang pagiging padalos-dalos. Lubos na nagalit si Arlette nang makita ang pakikitungo ni Wes at Kyrie. Sige. Diretsuhin na natin, Mr. Pagan, sabi ni Harvey habang nakatingin ng diretso sa noo ni Wes. Kaya kung lutasin ang problema mo ngayon. Hamalakhak ng malamig si Arlette. Kaya mo ba talaga? Alam mo ba kung ilang geomancy experts ang kinuha namin para sa lolo ko? Maging ang mga momhe mula India at mga pari mula sa The Thatch ay dumating. At anong nangyari? Wala silang nagawa. Pero ikaw, isang walang kwentang tao, na nagsasabi na kaya mong lutisin ito. Sobrang yabang mo. Ngumiti ng bahagya si Harvey York matapos marinig ang mga pagdududa ni Arlette Pagan. Hindi naman ganoon kakomplikado ang sitwasyon ni Mr. Pagan. Sa katapusan ng araw, ang katawan niya ay sinapian lamang ng masamang enerhiya. Mawawala ang problema kapag natanggal ang pinagmumulan nito. Masamang enerhiya. Sandaling natigilan si Wes Pagan. Pero palagi akong maingat. Hindi ako pumapasok sa mga lugar na magkakaroon ng ganoong epekto. Isa pang eksperto sa geomancy ang nagdisenyo ng buong manor para sa akin. Malinis ang lupa rito. Bakit magkakaroon ng ganitong bagay kung ganoon ang kaso? Matagal na kaming nandito pero ngayon lang ito nangyari. Iyon ay dahil kamakailan lamang dumating dito ang pinagmumulan, sagot ni Harvey ng direkta. Kamakailan lamang. Bumantong hininga ng malamig si Arlette, sa tingin mo ba'y mga tanga kami? Ang masamang enerhiya ay makikita lang sa mga haunted house. Malinis ang bahay namin. Paano ito mangyayari? Ito ba ang ibig mong sabihin na kamakailan lang ito dumating? Sabihin mo na lang na ang lolo ko ang tunay na pinagmumulan. Hindi si Mr. Pagan ang pinagmumulan, pero halos wala ng pagkakaiba ngayon. Kung hindi nyo mamasamain. May masasabi kami, hindi namin gusto. Muling bumantong hininga ng malamig si Arlette. Masama na ang lagay ng lolo ko. Naghanap kami ng mga taong makakatulong, pero hindi isang hangal na katulad mo. Sinasabi mo na ang lolo ko ang pinagmumulan ng masamang enerhiya. Pareho na rin na sinasabing patay na siya. Punong-puno ng galit si Arlette. Habang siya ay nagagalit, sinisi niya si Kyrie Patel dahil sa pagdadala ng ganitong problema. Bakit niya dinala ang isang manloloko dito? Sa tingin ba niya ay magagawa niya iyon dahil sa isa siya sa nakatagong pamilya? Gaano siya kadesperado? Kinuskos ni Harvey ang kanyang sentido. Totoong may pinagmumulan sa loob ng katawan ni Mr. Pagan. Ganun ba? Nakasimangot si Arlette. Ang lahat ng eksperto ay hindi mahanap ito, pero sinasabi mong kaya mo. Kung talagang mayroon nito, bakit hindi kami naapektuhan? Bakit mo kami niloloko ng ganito?
Pati pamilya namin. Sasabihin ko sa'yo, baka nagbubungkal ka ng patatas noong umuunlad ang pamilya Pagan sa loob ng daang taon. Walang magawa si Kyrie nang makita ang mukha ni Arlette. Hindi siya manloloko, Arlette. Hindi kita sinisisi, Kyrie. Ginawa mo ito para sa kapakanan ni Lolo, mabilis na pinutol ni Arlette si Kyrie. Pero, hindi ako bumabali ng salita. Isa siyang manloloko na gustong kunin ang kayamanan namin. Hindi kami mabait na tinatrato ang ganitong mga tao. Nandyan ang pintuan. Umalis ka na ngayon. Itinuro ni Arlette si Harvey. Umalis ka na, sigaw niya. Bumantong hininga si Harvey. Dahil ayaw ni Miss Pagan, kalimutan na lang natin, sabi niya habang tumitingin kay Kyrie. Tara na, bago ako umalis, may sasabihin lang ako. Hindi na magtatagal si Mr. Pagan. May ilang linggo na lang siya. Kung gusto niyang mamatay ng mas komportable, mas mabuting maghanap siya ng ibang lugar na titirahan. Kung hindi, mamamatay siya sa loob ng 3 araw. Bahagyang napabuntong hininga si Harvey. Sinabi niya lang ang mga bagay na iyon bilang paggalang kay Kyrie. Kabanata 4170. Ilang linggo na lang. Nanlaki ang mga mata ni Arlette Pagan bago siya napuno ng galit. Hayop ka. Wala ka nang ang talento, ngayon pati ang lolo ko'y isinusumpa mo. Napakasama mo. Wala kang puso. Lumayas ka. Lumayas ka na ngayon din. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Kung hindi lang dahil kay Kyrie, sana ay binali ko na ang mga binti mo. Malinaw na lubos na nagalit si Arlette sa babala ni Harvey York. Vroom! Isang malakas na tunog ng makina ang narinig bago huminto ang isang dilaw na Toyota Alphard sa labas. Lumabas ang ilang kabataan mula sa sasakyan, dala-dala ang mga kahon na mukhang sinauna. Maya-maya, isang matandang lalaki ang lumabas. Nakasuot siya ng balabal at parang may malasantong aura sa kanyang paligid. Malinaw na siya ay isang eksperto sa geomancy. Nagmamasid si Harvey bago niya nakilala ang mukha ng matanda. Walang iba kundi ang pinakamahusay na geomancy expert ng Golden Sands. Nandito ka na sa wakas, Lolo Foster. Masiglang lumabas si Arlette. Sakto ang dating mo. Kung hindi dahil sa'yo, naloko na sana ang pamilya namin ng isang pekeng manghuhula. Ito si Master Foster, si Rodney Foster mismo. Isang nationally certified geomancy master. Siya mismo ang namamahala sa maraming malalaking kaganapan. Natuto siya mula sa Mount Lynx. Ibang level na talaga siya. Samantalang ikaw, wala kang ang karapatan na hamunin siya. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito para lang ipahiya ang sarili mo. Umalis ka na. Tinitigan ni Arlette si Harvey ng masama. Simula't tinawag mo akong pekeng manghuhula, sabi ni Harvey nang may ngiti. Bakit hindi natin tingnan kung paano kumikilos ang tunay na eksperto? Sandaling nag-alinlangan si Arlette bago tumango. Hindi dahil mabait siya, kundi gusto niyang makita si Harvey na tuluyang mapahiya. Pagkatapos, lumapit si Arlette kay Rodney at walang tigil na nagsalita. Tinitigan ni Rodney si Harvey nang may interes bago siya ngumiti, tayo na Wes. Simulan na natin agad. Sige, tumango si Wes Pagan. Pagkatapos, inutusan ni Rodney ang ilang disipulo niya na ilagay ang mga kakaibang kasangkapan sa lupa. Kumuha siya ng salamin at isang kahoy na poste bago ito pinagkawayan. Tinitigan ni Arlette si Harvey nang may pagkamuhi. Tiyak na hindi mo pa nakikita ang ganitong mga profesional na gamit sa buong buhay mo. Tama ba ako? Si Master Foster ay isang bihasang geomancy expert. Madali lang sa kanya na gamitin ang mga tradisyonal na gamit na ito. Ang isang pekeng katulad mo ay walang laban sa kanya. Sabi ko nga, sagot ni Harvey ng kalmado. May masamang enerhiya sa loob ni Ginoong Pagan ngayon. Makikita mo yan kahit sa isang tingin lang. Ang mga taong hindi pa bihasa ang nangangailangan ng mga bagay na ito para makita iyon. Pinapakita mo bang nakikita mo na yun agad? Sabi ni Arlette nang may paghamak. Nagsasalita ka lang ng walang kwenta. Natapos na sa wakas ni Rodney ang kanyang ritual. May masamang enerhiya sa loob mo, Wes. Napakagrabe na nito. Kung tama ang aking hinala, baka ilang linggo na lang ang natitira sa'yo. Iminumungkahi ko na umalis ka na rin dito.
Kung hindi, baka hindi ka na magtagal ng 3 araw.